Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hello. Hi. Kamusta ka? Wait lang. Hindi na ba ito yung background natin? Wala na tayong background. Walang tayong background, Bessie. Napakatagal. Ang tagal na panahon na natin, ha? Wait lang. Papalitan ko yan. Wait nga lang din. I-confirm ko lang din kung tama ba yung pinagsasabi ko. While checking, I just want to inform you that we already have 119 subscribers. Dami na, no? Dami na. Kaya talagang dapat bumabalik na tayo. So, blur lang pala tayo. Yeah, yan. Blur nga talaga. How are you? Ayan. Kamusta? Kamusta ka, Bessie? I miss you. I miss you. Grabe, 3 Ilan- months. 3 months tayong pinag-usap? 3 months tayo hindi nag-usap. Ano ka? Ano sa tingin mo? Ano na, June na ngayon? Magjo-June na. Talaga? Ano ka mga 2 months, 1 and a half, parang ganyan. Hindi, mga 3 months na. Tagal mo. Sobrang tagal. Kala ko hindi na mag-uusap talaga eh. Wala na usap-usap. Wala na. Text na lang. Text na lang. Busy naman. Busy kasi tayo. Busy ka sa Gets ko business. naman yun, oo. Hmm. Siyempre, kamusta ka na sa bago? Nakapag-adjust na? Oo. Ganun pa rin, bagong-bago. Hindi, okay naman. Hindi naman ako masyadong stress dito compared doon sa dating work. Okay. Sobra-sobrang stress. 6 months ka na dyan din. Wala pa, magpo 4 months. So, ba? 4. February. March, April, May. February ako nag-start. February. Okay. February, March, April, May. Magpo 4 months. Magpo 4 months. Okay. Pero So, parang nag-adjust. tagal na. Kaya nga, i-feel ko din matagal na. Kasi, ang tawag dito, mabagal ba yung yung oras? Or siguro hindi ko lang talaga napapansin. Ano ba yung oras mo sa work? Usual na na office work. 9 to 6. 9 to 9 to 6 6. kasi ang office work. Office work, office hours. Pero alam mo yung May, parang feeling ko din ang haba kasi bukas May pa din. Parang ang haba ng May for me. Totoo, no? Parang ang haba niya. Sa akin hindi, mabilis ang May for me. Ang mabagal sa akin yung April. Okay. Ako naman Nagbagalan ako sa April. Ako sa April nabilisan ako parang tapos May na agad. So, siguro magkaiba dahil nga Thailand ka, Philippines. Feeling ko depende yon sa kung ano yung ginagawa natin during that time. Yeah. Yeah. Kasi ikaw, syempre ngayong May, parang kumbaga busy ka na nag-aasikaso ng mga bagong bagay sa buhay mo. Bagong bagay. Oo, at saka parang everyday, talagang, ano ba, Is so parang tinatrack ko yung everyday, kaya parang, alam mo yun, kaya parang, iba na talaga. oo, parang, ano palang bukas? Actually, mabilis yung oras, yung araw yung mabagal, for me. For you. Ayun lang, Sabagay, every year, ito naman talaga, di ba? After ng yung celebration ng Christmas and New Year, parang bagal-bagal ng mga oras. Ng takbo ng oras. Yearly, for me. Parang feeling ko ganun yung natin. Tapos once na nag-August na yan, na mabilis na. Mabilis na naman pa na. Burr months. Pag Burr months na. Lalo sa ating mga Pilipino kasi every Burr months talagang yan na yung celebration natin na kung ano-ano.
I'm so excited to start the bromance here. Tingnan natin kung totoo yan. After how many Mahaba-haba. years? 7 years. 8. 7 years, 8 years. Eight Mm, years. Wow. Well, at least may experience pa naman ng Pilipinas. oo. Kapagod. Napagod. Pagod. Nakakapagod Kapagod actually. mahalin. Mm. And then, daming adjust, daming adjustment talaga. Totoo din. Pero Lalo masaya. na, lalo na iba na yung ano iba na yung tinatahak mo sa life. Hindi ka na, Mm, kumbaga, hindi ka na worker. So, mm. talagang iba na, ibang iba, bagong bago kumbaga sa akin. Oo. Iba na yung overview, perspectives, ganyan. Yes. Which is, I think, share natin dahil continuation itong episode na to ng paano ba to. FYI, hindi pa po Yeah. kami tapos sa season I think 10. this is the last. I No! think this is the last. No, hindi pa ba? 8, 9, 10, 11, 12. So, meron pa tayo 5 for season Lima 10. pa. Talaga na-stuck So, tayo kasi. pagpasensyahan nyo na kami, mga chatters, na marami kayong ginagawa, kaya hindi na namin natapos itong season na to. Oo, kasi talagang ano kami eh, sabay kami ng transition eh, 'di ba? New work, Oh, tapos new work, new life. new New life, life. ganyan. Kaya, ayun. At least nagsabay tayo, yung parang hindi ka naiinip maghintay, hindi rin ako naiinip maghintay, 'di ba? Oo, sa 3 months pa naman natin hindi nag-uusap na dalawa. Hindi talaga tayo ano, Nainip. nainip. At, at Yung saka, yung nagre-remindan na lang tayong dalawa. Uy, Monday hindi. kahapon. Uy, lalo na nung siguro last 2 weeks, kasi parang gusto ko na talaga. Parang sabi ko, "Ang tagal namin Hmm. hindi nakikipag-usap, 'di ba?" Sabi ko, parang kailangan mag-usap na kami, parang gano'n. So, siniset naman natin. Pero for some reason Oo. talaga hindi lang natutuloy na parang, eto na, pag dumating na yung araw, parang sorry, parang na-forget nga, gano'n. Nasi-set aside, Sa gano'n. sobrang busy. Sa sobrang Oo. busy. Kung hindi ako ang busy, siya, ikaw ang busy naman. Oo Di nga ba? eh. So, siyempre, kailangan naming unahin din naman yun. Mga bagay na inuuna namin at the Mm. moment. Di ba? O, gets naman yun. And, ang tawag dito, ah, hindi Monday ngayon, natuloy. Kung kailan hindi Monday, doon natuloy. Kasi holiday Natuloy. dito. Holiday din ba dyan sa inyo? High holiday dyan. Oo, Dito hindi. hindi. Sa ano pa, sa weekend pa, ang holiday dito. Okay. So, kaya nag-okay. Buti na lang din Mm. hindi ka busy. Kaya nag-okay. Buti na lang. Buti na lang. Kaya nga, nag-message ka agad ako. Parang, oo nga, no, Monday, hindi pa na tayo nag-usap. Sabi ko, so minessage kita kahapon, di ba, na, uy, nakalimutan na naman natin ang Monday. Nakalimutan ko, wala sa isip ko Monday kasi wala kaming pasok din. Nasa bahay lang Oo nga. ako. Hindi ko na-track yung Oo nga. araw. Well, Mm. it's okay. Yes, it's So okay. yun. Ang mahalaga nandito Yeah. na tayo ngayon para pag-usapan Dito, ang mga paano ba to? katanungan na paano ba to. Yeah. Kasi Ayun. nag-post ka, di ba, na parang sabi mo, given what's happening around the world and in our country, what's your personal paano ba to? And may isang sumagot doon is how to start again in the Philippines. I think this question is suitable for you kasi ikaw naman yung yung nag-uumpisa ulit sa Philippines. So, syempre, Mm, kailangan ko ng answerin, pero ikaw mauna. okay. Pero alam mo, maganda yung question ko dun, yung given what's happening around the world, what's your personal paano ba to? Ikaw, pwede bang yun muna sagutin natin? Ako, sige. What's my personal paano ba to? Paano ba to? Ako yung paano ba maayos yung sistema ba sa Pilipinas? Kasi even though I'm not in the Philippines, but I'm still bothered with
parang kumbaga affected by what is happening in the Philippines and with our country, di ba? Mhm. Kasi kung nahihirapan kami as an OFW, nahihirapan kami paano ba namin bubuhayin yung pamilya namin sa Pilipinas kasi yung mga bilhin sa Pilipinas lumalaki ng lumalaki. Then yung palitan ng peso, lumalaki din naman ang palitan ng peso kung tutusin. But parang yung pinapadala mo before, hindi na siya sumasakto ba? So parang Mm. nahihirapan, paano mo pagkakasahin yung dating pinapadala mo sa dyan sa pamilya mo. So kaya mo namang dagdagan. I mean, kaya ko namang dagdagan. But kasi alam mo naman ako, di ba, na parang may pinag-iipunan ako lagi na mga Mm. bagay-bagay. So parang I always control the the amount of money that I send to the Philippines. Mm. So ako yun ang personal na paano ba to na naiisip ko with what is happening with our country. Oo nga. Alam mo maganda yung sinabi mo na paano ba babaguhin yung sistema. Kasi looking at it, parang yung mga sinasabi nila na matitino sa government, ang tagal na nila dun eh. Pero parang wala pa ring Mm. change. Wala pa rin silang impact, kumbaga. So, True. siguro hindi na yung mga tao yung kailangan nating palitan, kundi yung sistema na. Ano Yeah, naisip? yung 'Di ba? sistema mismo. Yung Yeah, sistema. Doon kailangan pa rin natin palitan yung mga bugok doon. Pero, more importantly, yung sistema talaga. 'Di ba? totoo. They So, have to respect the system that we will be having, di ba? Kasi parang mm, meron naman tayong sistema. We do have that one. But it's just that they were playing they were playing with the system. Di ba? grabing drama. Nakakahiya Totoo. na, gano'n. Totoo. 'Di ba? May takbuhan. Tapos Tapos recently, walk out. Parang, ano walk ba? out. Tapos ang Ayun. nakakaano pa doon, kasi syempre as an OFW, parang kung may mga guests or may mga ibang lahi ba na makakausap ka, tapos malalaman nila from the Philippines ka, tatanungin ka nila, what's your point of view about what is happening with your country? Mm. I don't know. I really, Wala eh. Parang ang hirap magbigay ng opinion. Ang hirap din silang ipagtanggol. 'Di ba? totoo. Because they are not doing their best to parang kumbaga ayusin yung nangyayari. They were just adding a lot of dramas and Totoo. And as a Filipino, hindi mo ma-feel na parang they are fighting for yung for us, 'di ba? Kung ano yung yeah, ikakabuti natin, kung ano yung welfare. gusto tayong makakabuti, parang mafe-feel mo na talagang both sides ha, na parang they are fighting for their personal interest, 'di ba? Parang kung sino ang mas magiging powerful, kung sino ang masabing tama, kung sino ang mali. Alam mo yun, parang personal interest na talaga nila. Ayun. Kaya if ever man na yung mga bagong boboto ngayon, 2028, di ba? Ngayon yun ang magiging Mm. next election. Hopefully, ang pipiliin ng mga Pilipino is yung talagang tingin nila na may alam at matalino sa batas ng Pilipinas. At yung ano ba, yung rerespetuhin nila yung sistemang gagawin ng bagong gobyerno. Di ba? Because Tama. And ang may slogan puso. naman, And may and puso may, para sa mga yeah, Pilipino. yeah. Kaya Exactly. pag minsan mapapaisip ka rin talaga na ito ba yung bagong Pilipinas na sinasabi nila during their campaign period na bagong Pilipinas, what's that? Bagong Pilipinas, Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ano ba? Mukha ba? Bagong bagong mukha. Pilipinas, bagong... Ano yun? Yung chant? Bagong Pilipinas, bagong... Mukha nga talaga. Mukha. Oo, mukha. Yeah. Makakapal na. So, Ganun. kung iisipin mo, we used to be one of yung magandang bansa sa Asia before, di ba? And then
eventually naging ganid kasi yung mga tao sa gobyerno, kaya naging ganyan na yung Pilipinas. Mm. Hmm. So yeah. So given what's happening around the world and in our country, what's my personal paano ba to? Sabi sa world, 'di ba, parang sa world kasi more on the war, which is kahit Yeah. malayo tayo sa kanila, affected tayo, lalo na yung gas, talagang lahat mahal, basi. Talagang mararamdaman mo yung pamasahe sa jeep, talagang naramdaman namin yung pagmahal niya na parang from magkano yun? From 13 pesos naging 22 pesos. Parang eto nakakatawa, share ko lang yung experience ko ha. Nag-jeep ako papunta ng town, nagbayad kami. Mm. As usual, Mm. 13 pesos. Tapos, nung pauwi na kami, parang before lunch yun. So, after lunch, pauwi na. Nagbayad ulit kami ng jeep na 13 pesos. Tapos, sinisingil na kami ng um, ang pagkakaintindi namin parang 14. Yun pala Mm. 24. Sinisingil lang kami ng 24. Tapos parang, kanina nagbayad kami 13 lang. Tapos ngayon 24 na. Ganun siya ka ano. Gas. Ganun siya kabilis. Though, ngayon naman binalik naman nila ng a little bit lang. So from 13 naging 16 na siya. Nagtaas din talaga. So, Nagtaas pa rin, pero oo. mas okay. Oo. So, sa around the world, hindi lang naman Philippines yun. Even sa other countries, I don't know lang sa'yo ha, pero sa Qatar, ganun na feel din naman nila yung talagang pagbagsak ng economy. Talagang, Mm. meron talagang mafe-feel mo yung sa economy, may bumagsak talaga. Tapos, Oo. dun nga, sa country natin na parang mga ganyan, yung government, ganyan. So, yung paano ko ba to, yung personal paano ba to, is talagang financial side na um, paano mag-a-adjust? Kasi parang, meron ka ng budget eh. 'Di ba? Mm. Tapos, ngayon, ano eh, um, i-rewrite mo lahat ng budget mo, magre-rebudget ka ulit, ganyan. So, paano to? Ang gagawin mo lang naman is reallocate lang ng budget mo. Eh, hindi ka naman magdadagdag ng income mo, 'di ba? So, Totoo. ang yung paano ko ba to is, magsistick ba ako muna as parang self-employed or kukuha ba ako ng other income, 'di ba? Yung mga, Mm. yun yung paano ko ba to, paano ba dadagdagan pa yung income. Kasi, hindi mo naman naaasahan yung government na parang, alam mo yun, um, imbis na parang ang sinusolusyonan nila is yung ekonomiya, kung paano mapapababa lahat ng presyo. Pero hindi eh, hindi naman nila natatakal yun. Parang, kung manonood ka ng news every day, never na-discuss yun. Never talaga siyang na-discuss. Kaya parang, yun yung paano ba to? Personal paano ko ba to? Paano madadagdagan yung income? Ganon. So, syempre, nagfo-focus ako sa business ngayon. So, paano ko ba, ano ba bang pwede ko ibenta dito? Parang ganun yung naisip ko. Alam mo yun? Totoo. Mm. Mm. Eh, syempre, hindi rin naman pwede magdagdag ka lang ng basta-basta kasi dyan sa, dyan sa, dyan sa business na ginagawa mo, di ba? Hindi pwedeng parehas ang binibenta niyo ng mga ibang kasama mo dun sa area. Oo. Actually, hindi naman sila ganun ka-strict. Kasi, yung share ko lang na, um, yung mga iba, same sila ng products. Kasi hindi naman ganun ka-strict yung owners. Pero syempre, parang ano mo na rin yun, um, ano ba yun? Consideration mo na sa other businesses doon na parang ipapareho mo pa ba yung benta mo sa benta nila, 'di ba? Parang mahiya Hindi, ka tsaka naman. marketing strategy din. Marketing strategy din na dapat hindi ka pare sa kanila para ikaw lang may ganun. At least kung nagustuhan man nila, ikaw lang magbibenta. Di ba? Unlike if parehas kayo ng product, mahirapan ka kasi syempre mas established na yung isa. Di ba? Oo, actually. Pero meron mga nagkakapareho. Pero kami, oo, nilalayo namin yung product namin sa kanila. Mm. Yeah. Miss ano, So kailangan, mas minamahalan ko. 'Di ba sabi nila?
Parang dapat kapantay or mas mura, gano'n. Ako hindi, mas mahal yung sa'tin para premium. Mapapaisip sila, bakit dun mas mahal? Baka mas masarap. Bibili yun yung mindset ko ngayon. Totoo. May ano din, pwede din naman yun, ganun, actually. Kasi syempre, ang mindset ng mga tao na parang kumbaga, pag mas mahal, it means that mas maganda ang quality. Hmm, Diba? So parang, yeah, let's try. Eh, ang mga ano naman, ang mga Pilipino, lalo ng mga estudyante, they always want to try new things, diba? mm. And share ko lang ha, grabe yung mga estudyante ngayon 'pag nagbabayad sila. Grabe! Ang aga-aga, 1,000, 500. Buti sana kung Monday lang. Nung first experience namin Monday, bigayan ng allowance, gano'n. Pero in the middle of the week, nagbabayad sila ng gano'n. Uy, grabe, ang daming pera ng estudyante na 'to. Gano'n kami. Buti pa 'tong mga 'to, ang lalaki ng pera nila. Tas lahat sila naka-tab, naka-iPad lahat sila. Naka-iPad lahat sila. Samantalang, samantalang tayo nun, ano lang, 70 pesos per day. Oo, mga sakto lang yung ibabayad mo. And Mm. na-share ko lang. Ayun. So, dun sa naman sa talagang question, nung how to start again in the Philippines. Siguro magbigay na lang ako ng mga three. Hindi ko pa alam kung ano yung three na yun, Mm. pero three na lang para, hindi siya masyado madami, hindi siya masyadong konti. Una, talagang i-ready mo yung sarili mo kasi it's really a downgrade when it comes to Mm. convenience sa lahat ng bagay, transportation, ganyan. Yung mga public facilities, ganyan. Kasi, syempre, galing ako sa Qatar, na-experience ko talaga masabi ko first world talagang experience, ganon. Sa transportation pa lang, sa mga public toilets pa lang, ganyan. I-ready mo yung sarili mo na pag dumating ka sa Philippines, hindi na ganon kaganda, hindi na ganon ka-quality. Talagang, Mm. magkakaroon ka ng sacrifice doon sa part na yun. Tapos second is, talagang when it comes sa cost of living, gano'n. 'Pag sa abroad ka kasi, siyempre, hindi, depende kasi yun, eh. Kunwari ako, ang inaasahan ko na lang na income is yung sa business, wala ng iba. So, siyempre yung yung kaya kong bilhin nung nasa Qatar ako, parang mas iisipin ko na siya parang, naka-budgeted na siya ngayon, gano'n. Kasi hindi ko naman alam kung magkano yung mare-receive ko next month, 'di ba? Mm. Unlike Yeah. nung working abroad ako, alam ko kung magkano yung mare-receive ko next month, 'di ba? Sure Mm. ako na may mare-receive ako next month and alam ko kung magkano. Unlike dito That's true. na siyempre ang inaasahan ko is yung business, hindi naman siya same, puwedeng mas marami, puwedeng mas onti, ganyan. So, kailangan talagang, um hindi mo na hindi mo na ma-afford, gano'n, or puwedeng afford mo pero mas alam mo 'yun, yung parang ise-set mo sa mind mo na, dito lang ako magsi-stick sa budget na 'to, gano'n. So, 'yun. Pero kung ikaw na meron ka namang income na, alam mo na mas malaki sa na-expect mo nung nasa abroad ka, eh, di wow, 'di ba? 'Yun na lang yung nagsabi, eh, di wow, 'di Hindi ba? ikaw na. Okey. Tapos, third, ano ba, how to start again in the Philippines. Yun pala yung tanong, how to start again. Ayun, yun, Mm. yun eh, convenience, tapos, syempre yung, sa budget mo, ganyan, alam mo yung sa finances mo, mag-a-adjust ka talaga. And then yung third siguro, yung, mga taong makakahalubilo mo, ganun. Kasi naka-experience ka na sa Qatar, so parang ikaw, kung paano, hindi ko alam, hindi ko ma-explain, Bessie, pero kasi parang nung nasa Qatar ako, parang feeling ko mas considerate yung mga tao doon kesa yung dito sa Pilipinas. Akala ko mas That's okay. considerate ang mga Pilipino. Pero, alam mo, habang tumatagal na nagsistay ako dito, parang mas considerate pa pala yung mga tao sa ibang bansa.
whether Filipino Mhm. ka or other nationality. So, paano ka magsa-start? Um, ano lang siguro, mas, um, mas una, maging understanding ka na hindi lahat ng mga tao katulad mo mag-isip. Second, maging vocal ka. Alam mo yun, sabihin mo sa mga tao kung anong mali nila. Ganun. Kasi ako True. talagang nakikita ko ang kalat ng linya. Talagang pinaglilinya ko talaga sila ng maayos. Na-encounter ng Ay, hindi. mama ko. Ay, hindi para tatakbo ang mayor dyan. Hindi kasi parang simpleng linya lang, ganun. Parang hindi nila maayos. Talagang may adjustment sa ganun. May adjustment Mm. sa talagang pakikihalubilo mo sa mga tao. Tapos, kung feeling ko dati, sobrang makialam yung mga tao, sobrang makatingin yung mga tao sa akin sa Qatar. Iba pa rin pala talaga sa Pilipinas kasi mas grabe pala talaga. Alam mo yung parang feeling mo may pakialam talaga sila sa'yo. So, yun, adjustment lang din sa interaction sa mga tao. At saka mas nafe-feel mo, kumbaga yung tingin nila, parang may ibig sabihin yung May tingin nila. judgment. Kasi parang may judgment. Kasi alam mong, ano mo parang kunya, alam mong kababayan mo ba? Eh, Mm, unlike kasi din sa ibang bansa, pag tinitingnan ka nila, more like admiration, di ba? mm. Na, parang kakaiba tong taong to, parang ganun. Kakaiba. Sa atin sa Pilipinas, hindi na, I mean, hindi naman yung kakaibang, negative, Negative. but yung, uh, pero kasi dyan sa Pilipinas, parang tinitingnan ka niya, parang ginajudge ka eh. Yun. Totoo yan. Yung parang, wait lang, bakit niya tinignan yung pants ko? Badi ba yung pants ko sa ano mo? Ganon ka. Hapit ba masyado? Parang, Kapit ko. ayun. So, okay lang. Adjustment lang din sa interaction sa mga tao. Ganun. Hmm. Yung sa'yo, yung point of view mo, is yung parang OFW na nagbalik bayan. Mm. For me, ang understanding ko naman dun sa ano niya, sa question niya is parang sa Pilipinas naman na siya. But Mm. gaya nga ng sabi natin kanina na may nangyayaring pangit sa Pilipinas. So parang paano ba for him, paano kaya mag-start sa Pilipinas? I think the very first thing there is to start it from yourself, di ba? Na gaya ng sabi mo kanina, na we have to follow the rules and regulations na dapat kailangan natin sundin, di ba? Mm. Kasi kung sa sarili natin, hindi natin kayang gawin yun, paano natin mapapasunod yung ibang tao na sa paligid natin? That comes with the interactions that you're saying. Diba? Na you have to start it from yourself. If you want change, you have to start it from within you, diba? Na yun parang lagi natin sinasabi yun dito sa podcast natin na change always starts from within, diba? So I think you have to change yourself. Next will be change your mindset towards other people. And then eventually, mag-change na rin yung ano mo, yung perspective nyo on who to vote para mas maayos ang Pilipinas. Di ba? Eh kasi dun sa Pilipinas, ang nangyayari kasi sa atin sa Philippines, sa inyo dyan sa Philippines, is yung magkakaiba kayo ng ano ng political views, ng religious views. So parang tawag dito, hindi nagja-jive yung mga gusto niyo sa buhay. Though that's part of life, di ba? Hindi naman tayo pwedeng pare-parehas lahat-lahat. But we always have the word that unity. We don't have that in the Philippines, di ba? Kasi pag sinabi mo unity, dapat lahat. And dyan sa Philippines, yeah, we do have the unity. But it's still um, parang ano pa rin, parang hindi siya as a whole na Pilipinas na iisa lang ang gustong mangyari. May iba gusto ganito ang mangyari, yung iba gusto ganito ang gustong mangyari. Dapat, ang ano dyan, dapat yung iisa lang talaga yung gusto ng mga Pilipino ba? Para makaumpisa na naman ang Pilipinas sa mas maayos na pamumuhay. May nabasa nga ako sa Facebook, sabi niya na ang Philippines daw, ang pasahod nila is pang third world country. Pero ang bilihin is pang first world country. And Totoo ang yan. pag-iisip nila, ang pag-iisip naman nila is pang third world country din.
Diba? Mm. So we have to upgrade on those things na parang kung gusto mo ng pagbabago, gaya ng sinasabi ko kanina, kung gusto mo ng pagbabago, umpisa mo sa sarili. So that eventually, everyone around you will realize na, oh nga, no, dapat we have to we have to demand the things that we want from the people around us. Hindi naman yung demand na, oy, sundin mo yung gusto kong gawin. Pero you have to make them realize na yung ganitong bagay is mas maayos. Mas magiging maayos ang pamumuhay kung ganitong gagawin natin. Diba? Mm. Alam mo, So yeah. yeah. Having said that, meron nga akong gustong i-comment. Dalawang i-comment. Yung una, yung sinabi mo na parang yung mindset ng mga tao, yung pang third world country, pero parang gusto natin ng makaangat, 'di ba? Meron akong Mm. napanood, isang foreigner pumunta siya sa Philippines, tapos vlinog niya yung talagang poorest of poor talaga. Pumunta Mm. siya sa parang bridge yata yun, tapos under the bridge, talagang may community sila doon. As in bahay, ganyan. Tapos ako parang while watching it, nasisikipan ako. Parang paano sila nakatira doon? Tapos yung yung isang family, may isang family nasa isang house lang. Tapos sobrang liit, as in besi. Tapos parang yung ceiling nila, hindi ka makakatayo, as in upo higa lang, Mm. ganon. Oo. Pero syempre maawa ka dun sa kalagayan nila, ganon. Pero makikita mo yung priority nila na meron sila mga gadgets. Ba't sila nag-invest sa gadgets? Ang ganda ng nails ni ate. Bakit sila nag-invest sa nails? Ang ganda ng eyelashes ni ate. Ba't sila nag-invest sa ganun sa eyelashes? Hindi ko naman sinasabi na wag, 'di ba? Kasi Mm. siguro yun na lang din yung kasiyahan nila. Pero tingnan mo naman yung buhay nila. Parang sana alam nila yung mas priority, 'di ba? Kasi hindi lang Yes. naman yun about sa maliit na bahay eh. Grabe yung hygiene nila. Saan sila Mm. saan nila Like the ginagawa number yung one and number number two. one, number two, 'di ba? Doon lang din sa dagat, nakakapulyot pa sila, walang maayos na drainage, walang airflow na maayos. Mapapaisip ka Uh-huh. na, oo, mahirap yung buhay, may kasalanan ng gobyerno, pero sila mismo, yung, alam mo, yung priority nila sa buhay, iba din. 'Di ba? Mm. Hindi yung una, mas maayos na tirahan. Para din sa mga bata, 'di ba? Kasi domino effect na rin 'yan eh, kung ano nang maapektuhan. And then second naman na comment ko is yung unity. Alam mo, yun din yung pinagpipray ko na sana meron tayong isang gustong, yung isang mind lang when it comes to voting, ganyan. Kung sino yung gusto Mm. nating. Pero kasi, naisip ko, iba-iba talaga kasi tayo ng experience. Iba-iba talaga Yeah. experience ng mga tao. Kaya iba-iba yung gusto nila. True. 'Di ba? For example, yung mga DDS. Kasi na-experience talaga nila yung sa Dragon War, nalinisan, ganyan. Yung iba Mm. naman, hindi nila na-experience yung sinasabi na Dragon War na parang nawala yung mga drug addict kasi hindi naman sila nasa environment na puro addict. Ganon. True. 'Di ba? Yung iba naman yung naiinis sila kay Kiko and kay Risa Hontiveros kasi yung mga teenagers na nagkakaroon ng dapat criminal liabilities, nawawalan sila ng criminal liabilities. Kasi sila may experience sila eh. On the other hand, yung mga sang-ayon naman kila Kiko, hindi rin sila naka-experience ng mga teenager, 'di ba, na nagkaroon ng mga Mm. criminal liabilities, ganyan. So, ang hirap talaga eh. Alam mo yun? Ang hirap na, ang hirap. Pero kasi, alam mo din ang gusto ko din dun sa part na pag may gumawa ng isang batas, for example, si Bam Aquino, ang ginawa niya is yung free tuition, 'di ba? Mm. Para sa mga college student. O di ang tagal daw nila yun prinoses hanggang sa laging dinidecline kasi walang budget. Hanggang si Duterte, inapprove niya. Ganun. 'Di ba? Parang
oh, alam mo magkalaban sila, pero dun sa part na yun, nagkasundo sila. Yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko mangyari na parang para sa ikabubuti ng ano, hindi para sa, oh, ako gumawa niyan, o siya na gumawa nito. Hindi yung ganun. Gets mo? Totoo. Diba? At Sana saka may yung mga ano, ganun. Yung ganung totoo. unity. Unity na may isip ba? Oo. May isip na pang pangmasa, hindi yung pang sarili. Kasi most ng mga politicians sa Philippines, parang ano na eh, parang personal na yung mga ano nila, yung mga tawag doon, ah, yung mga Interest. galawan nila, Oo. Oo. Lahat personal sila. pang personal interest na. Diba? Lahat sila Parang, dyan. okay. Parang, as a Filipino, parang, kailan kaya, sino kaya iluluklok dyan na para maayos ang Pilipinas, di ba? Mm-mm. Parang, mahihirapan tayong hanapin. Because alam naman natin na hindi naman perfect ang lahat ng tao. But we have to make sure that the people that we elect on those positions is yung talagang ano ba knowledgeable dun Mm-mm. sa trabaho nila. Yun, oh, Na hindi lang sila pumasok, exactly. Sa na hindi lang trabaho sila nila. pumasok. Hmm. Na hindi lang sila pumasok just to say na they are the senators and yung sahod na kukunin nila malaki, 'di ba? Mm-mm. I think they should start eradicating the corruption within them. Mm-mm. Totoo yan. Wala eh, parang, ngayon nga parang nafe-feel mo, nagpapabango na lang sila ng name, Mm. nagpapalakas na lang sila, nagkumukuha na lang sila ng funds para next 2028, sila ulit. Sila ulit. Sila ulit. Ganun. Vi so far, hindi ko alam eh, kasi sabihin mo dito kay Mayor Magalong pa lang, makikita mo naman yung ano niya eh, yung kagustuhan niya na ma-develop yung Baguio, maganda, ganyan. Pero on the other side, makikita mo rin na parang priority niya ata yung mga turista kaysa sa mga locals. Ganun. Parang Mm. masyado niya atang um, gusto yung, ano yung, parang yung iba nakikita na gustong ibenta na lang tong mga to. Alam mo yun, for example, yung palengke, ibenta na lang sa private na sa mga Private private, sector. oo, private sectors, ganyan. Imbes na, though may half din naman yung public, pero more on syempre may benefit pa rin yung private, 'di ba? Eh pang locals nga sana yun. So makikita mo na okay siya, pero may hindi rin okay sa kanya. Kaya minsan parang ano ba talaga? Ano nga, sino nga ba? Ganun. Sino nga, di ba? Dapat din tayo Well, dun na, alam mo, dapat pag nag-uusap-usap tayo, yung sa comment section, ano bang gusto natin? Yung ganon, hindi yung nakikipag-away kasi agad. Alam mo lahat ng comment section, nag-away talaga sila. Wala rin talagang unity eh. ito, Hindi yung parang, ano bang gusto natin? Alam mo yun? nag-ano kasi sila, nagpapagalingan sila eh. So, alam naman kasi talaga ang mga tao, parang kumbaga, they always give comment without even thinking Mm. kung tama ba yung sasabihin ko or ano lang, or dala lang ng na feeling ko towards that person kasi siya yung Mm-mm. sinusuportahan ko. Diba? Mm-mm. Kahit kasi, hindi ko naman nila lahat, but kahit kasi alam nila sa sarili nila na mali naman yung tao na pinagtatanggol nila, they still fighting for that person without even thinking na, is it essential to fight for that person or ano ba, beneficial ba yung ginagawa nitong tao para sa buong Pilipinas or not? Diba? Mm-mm. Okay. So, I know nakaka-stress pag-usapan. Kaya mag-move on na tayo sa next question. Mag-move on na tayo. Next Yes. question. Ang Nagpo... next question is, huh? Mhm. Yeah. Ang next question is, paano ba to
dami kong bayarin, kulang pa sahod. Mm. Na-discuss na natin to, 'di ba? Anong mga nakaraan na episodes. And Hmm. wala na kasi tayong magagawa sa maraming bayarin. Dalawa lang yan. It's either bawasan mo, huwag ka na magkuryente, huwag ka na magtubig, ganyan. Huwag ka na kumain. Ganun, di ba? Kasi minsan kahit na sobrang pagtitipid, alam mo yun, sobrang naman nagtipid, pero may babayaran ka pa rin eh. So, hindi mo na Ah, maalis yun. Ang kaya lang natin gawin is, if kulang yung sahod mo, dagdagan mo yung income mo, source of income hmm. mo, 'di ba? Sort of income. Either Yeah. maghanap ka ng work na iba na kayang kayang bayaran lahat ng bills mo, gano'n. Or magstick ka dyan sa work mo na yan, maghanap ka ng other income mo. Yun na talaga Hmm. yung reality ng buhay. Wala nang pa sugarcoat ng, alam mo yun, yun na talaga. Ito. At saka sa panahon ngayon na lahat ng bilihin dyan sa Pilipinas ay tumataas as in lahat, lahat. Feeling ko dapat we have to maximize our skills, di ba? Kasi everyone has their own skills naman talaga. And we can learn those skills naman din. So parang kung nahihirapan ka sa life and di ka makahanap ng extra job, then upscale your skills. Yeah. Na sa tingin mo, kaya mo namang gawin. Pag-aralan mo. Mag-aral ka. Pag-aralan mo, di ba? Because, sabihin na natin you spend 9 hours of your day sa work. And then, yung sabihin natin 2 hours nasa transportation ka. I think those 2 hours, pwede kang manood ng ng YouTube or pagbasa ng kung ano-ano, blogs on how to upskill, di ba? How to upskill yourself. Kasi yun na lang talaga yung yung pag-asa natin dyan sa Pilipinas na we work in the Philippines but we have the salary of the first world country. Di ba? Kaya, kung pansin mo mostly ng mga VAs, they are the ones who are affected by the yung mga nangyayari sa Pilipinas, but they are not that much affected because they have yung kumbaga yung kinikita nila is malaki pa din. 'Di ba? Although mahirap yung ginagawa nila, mahirap din naman kumita kasi hahanap ka rin talaga ng ng client mo. But once they have their own client, maganda yung pasahod sa kanila na hawak pa nila yung oras nila. Hindi nila kailangan mag-spend ng 9 hours sa trabaho. Mm. Pero mahirap may mahirap din naman na part yung work nila. But yung compensation wise ba, 'di ba? Kung yun yung gusto mo na makahanap ka ng enough or more than enough na pasahod, you have to upskill, 'di ba? Super agree. Oo. Wala eh. Hindi natin mabago yung sistema. So, tayo na, baguhin na lang natin yung sarili Bago natin. ng sarili Improve natin. na lang Yeah, natin yung sarili natin. that's Mm. true. It's Okay. Next question is, paano pag di mo na alam yung trabaho mo? Paano pag di ko na alam yung trabaho ko? Eh di alamin mo. Sabi alam. Extra effort, di ba? Yeah, that's true. Pero meron na tayong tinatawag na be proactive, di ba? Parang hindi ko alam to So, dapat alam mo sa sarili mo na aaralin mo kung ano yung trabaho mo. Kasi hindi ka pwede maging stagnant lang sa knowledge na meron ka. Di ba? Totoo Mag, yan. mag, mag- maging curious ka sa lahat ng bagay. Di ba? Kasi pag hindi ka magiging curious sa lahat ng bagay, magiging stagnant lang yung skills mo, yung knowledge mo, kung ano yung natutunan mo nung college, yun lang, yun ang alam mo na. Diba? Mm-mm. Though you have a lot of experience, but you are not curious about the environment you are in, diba? Kasi kung hindi mo naman alam, yun ang nangyayari sa paligid mo, paano nga ba malalaman din kung anong trabaho mo talaga?
Or baka naman, marami nang utos sa kanya kaya hindi niya alam kung anong trabaho niya. Pwede Pwede rin. din yan, di ba? Pwede rin. So, pasensya na kung nag-aaral ka naman, hindi mo lang talaga alam pala yung trabaho mo kasi ang dami ng utos sa'yo. Mm. Tama yung sinabi mo, na pag di mo na alam yung trabaho mo, ay, na hindi kailangan na kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun na yung gagawin mo for the rest of your life. Parang open ka Hmm. dapat sa new opportunities to learn, ganyan. Yeah. I've mentioned it before na lagi ako inuutusan dati sa dati kong work na ito, gawin mo to. Ginagawa to ng ganitong posisyon na, gano'n. Ako, hindi naman ako laging tinataasan kapag binibigyan ng new work. Pero kasi, ang thinking ko is, hindi man nila ako bayaran financially, pero yung iba rin kasi yung bayad sa'yo as, yun nga, meron akong bagong knowledge, meron akong bagong kayang gawin dun sa company, 'di ba? Hanggang True. sa ikaw na ang magmay-ari ng company kasi alam mo na lahat. Hindi naman. Charot lang. Tagapagmana ka na. Tagapagmana ka na, ganun. Tagapagmana. Pero hindi, Hmm. kapag ka meron kang opportunity to learn something new, grab mo lahat yun. And, Yeah. yun nga, baka mali rin naman kami ng understanding niya pag di mo na alam yung trabaho mo. Parang, ginawa ka na nilang sa sales, tapos sa operations ka pa, tapos sa service ka pa, ganyan. Siyempre, pag ganun naman yung situation is, you have to talk naman na to your manager na klaruhin mo, 'di ba? And kung willing ka naman gawin lahat ng 'yun, syempre dapat ma-compensate ka din nila, 'di ba? True. Yeah. Mm. Nothing is free nowadays. Diba? So, dalawa lang 'yan. Open, maging open ka to new opportunities to learn, ganyan. And alamin mo yung trabaho mo. At Hmm. saka alam mo, kunwari, ang trabaho mo, sales. So, nung pumasok ka ng year 2000, hindi hindi magiging effective yung pagiging sales mo kung hindi mo pag-aaralan. Kung hindi ka mag-aaral, kung hindi mo dadagdagan yung knowledge mo sa sales. Lalo na kung sales ka pa rin kung 2026. Gets mo? Kasi Hmm. nagbabago lahat. Ayun. Nagbabago. Kaya dapat lagi kang open or hindi man open, pero ikaw na mismo yung gumawa ng way to learn more about your job. True. Kasi Ayun. hindi naman lahat ng company, they can provide the trainings, di ba? I've experienced that here in Thailand na you have to self-taught, di ba? Dapat meron kang ganun eh. Na aralin mo ng sarili mo, ng kusa. Kasi hindi man ituturo sa'yo lahat. Dahil nga, Exactly. la- hmm. Lalo na kung nandito ka sa foreign country, di ba? Tapos merong tawag dito, language barrier. Kasi hindi naman lahat ng training dito sa Thailand, hindi lahat ng training is kinakandak in English, di ba? So, you have to learn on your own way, di ba? Mm. Ako yun ang natutunan ko. I have to educate myself by myself on my own. Di ba? On my own. Mm. Kasi syempre, mag-attend ako ng mga trainings, mga ganun. But yung training is kinakandak sa language nila, sa local language nila. So, parang iniintindi mo na lang kung ano yung sinasabi nila. Then, eventually, after the training, you have to relearn, di ba? Review mo kung ano yung mga natutunan nyo, napag-usapan nyo doon. Marami naman nang makakatulong sa'yo kasi syempre meron naman ng tawag dito, ChatGPT, meron ng Gemini, those things can help you uh, fully understand what you have trained, di ba? Yes. And yung personality mo mismo, dapat teachable ka. Hindi porket higher position ka na, magaling ka na dyan. Diba? Dapat Mm. open ka pa rin na matuto. Hindi lang sa higher ups mo, kundi din sa mga staff mo din below. Kasi sometimes meron silang mga na-experience na hindi mo na-experience. And from that, True. matututo ka. True that Ayun. shit. True that shit. Mm. So, Ayun.
Mm. So yeah, yung next naman is sabi niya dito, next chapter. Paano ba Paano 'to? ba to? Yung next chapter daw ng buhay niya. I guess, buhay niya as a businesswoman, no? Kasi Mm. same lang naman to. Siguro na paghiwalay lang yung, yung gusto niyang sabihin. Mm. Hmm. Paano ba 'to? Next Next chapter. chapter ng business, gano'n. Um, Oo, tama 'yan na tinanong niya 'yan kasi hindi lahat ng business magkakapareho. For example, sa food business pa rin, pero kunwari restaurant, tapos biglang milk tea, magkaiba 'yan, 'di ba? Hmm. Kaya, paano ba 'to? Gano'n pa rin siguro na sa maging open ka na matutunan kung yung field mo. Yung bago mong field, ganyan. Open ka sa learnings, ganyan. Hindi porket kung ano yung ina-apply mo for example, sa restaurant business mo, ma-apply mo rin siya sa milk tea business mo. Though, sa food, para silang food, pero magkaiba yan. Ganon, 'di ba? Location pa lang, kung magkaibang location yan, ano na yan, magkaiba na yan. So, I think sa kanya kasi hindi from food business to let's say furniture business to another big business kasi I think yun yung tinatanong niya. So, Hmm. dun sa ano pa lang, dun sa pag-change niya ng business, palaki ng palaking responsibility din niya. 'Di ba? So, ayun, mas mag-allot siya ng more time doon sa kung ang business mo is uh, mag mas malaki na compared sa dati mong business, gano'n. Um, Ensure na ready ka to allot more time, ready ka to accept more responsibilities and duties, ganyan. Kasi mas malaki na yung business, mas marami na for sure na staff na mga empleyado na aasa sa'yo. Ganyan. And, what else? New chapter, new business, siguro new mindset, ganyan. Kasi new business Oo, na yan, kasi yung iba. syempre, lalo na pag magkaiba yung business. Dapat Mm, yung mindset mo from your old business, hindi na dapat ganun sa new venture mo. Kasi kung magkaiba sila ng field, iba rin dapat yung atake ng utak mo dun sa mga bagay-bagay. yeah. And yung adaptability, kailangan meron Hmm. kanyan. Ganon. How about you? Sa akin, for the new business, I think aralin niya talaga ng dapat ng mabuti yung tawag dito, papasukin yung bagong business. Kasi hindi rin naman basta-basta papasok lang sa business without even yung parang aralin ba na i-preview kung ano ba tong business na to, paano ba to nagwo-work, paano ba natin to palalaguin. Kasi yun naman yung yun naman yung goal natin, di ba? Is yung lumago yung business. Eh kung Kumita. ang mindset ko lang is to, kumita. Eh kung ang mindset ko lang is just to open a business and to earn money, I think it's not enough to Mm, parang i-sustain yung business mo, di ba? So, parang yung kaya rin nung sinasabi natin kanina, it should be continuous learning, di ba? yun. Kasi every day, iba yung gusto ng tao eh. Iba yung kung ano yung gagawin ng tao sa buhay nila. So parang dapat you have to adapt to those changes. And another thing is to learn your market. You should know your market properly para mabebentahan mo talaga sila, di ba? Kasi kung ang Mm-mm. market mo pangmasa, pero yung presyo ng product mo eh pangmayayaman, so mali yung mali yung tinatahak ng lugar ba, di ba? Mm-mm. Dapat nag-align yung market mo sa business mo. And one thing talagang natutunan ko share ko lang, is hindi sabi-sabi lang yung pag nag-business ka, you need to solve a problem. Totoo yun. You really need to solve a problem. So, kapag Mm. pumunta ka dyan sa location na yan, ano bang gusto ng mga tao? Ano bang problema nila dito?
And you should answer that. Your business should answer that. Kaya, oo. Kaya, yun. Yun yung isang dapat na ikip mo sa mind mo, lalo na dito, bago tong business na to para sa'yo. So, yung next is, ito naman. Paano ba Yun to? lang. Paano ba to sa quitting work? Paano ba to sa quitting work? Yan. For me, I think you should be prepared. You should be financially prepared, mentally prepared, whenever you plan to quit your job. Kasi, lalo na dyan sa, lalo na, hindi naman dyan sa Pilipinas, pero dito rin naman sa Thailand. Once na nag-quit ka kasi sa job mo without plan, without any plan, parang mahirap mag-start ulit eh. Diba? You should think thoroughly para, para kung anong gagawin mo sa buhay mo before quitting your job. Para hindi ka mahihirapan. Diba? Kasi, for example, ikaw, galing ka sa Qatar, your life in Qatar will be different with your life in the Philippines, di ba? So parang sa Qatar, parang okay, kaya mong sustain yung lifestyle na meron ka dun sa Qatar kasi kaya nga sabi ko kanina, you know how much you will earn for this month. But ngayon na businesswoman ka na, hindi mo alam kung magkano bang papasok na pera sa'yo. So parang kailangan mo talagang planuhin lahat yun. Kung yung budget ko ba na to, na meron ako, yung savings ko ba na to, kaya bang i-sustain yung life na gusto ko sa Philippines while starting a new business, a new venture in life, di ba? Kasi, though, I mean, hindi naman natin kasi predict kung ano mangyayari sa buhay natin. But we can plan ahead, di ba? We can plan ahead na at least I have enough funds to sustain my life if ever I failed in this thing. I can, parang kaya ko na namang tumayo sa sarili kong paa to start a new one, di ba? Kasi hindi naman agad-agad na pagka quit mo sa job mo may magandang opportunity na kaagad na for you, di ba? Mm-mm. You have to find that opportunity. And in finding that opportunity, you have to try a lot of things. Diba? So yeah, I think plan. You have to plan first and think twice before you quit your job. Yes. Super agree dyan. Kasi nga, ang hirap na ng buhay ngayon. And, hindi na pinupulot ang pera. Ganyan. And, also, gusto kong i-add naman sa sinabi niya. Sa quitting of work naman, dyan, sa quitting of work, ano ba yung parang pinaka-reason mo? Bakit? 'Di ba? Kasi, um, napunta na din ako sa situation na parang, okay naman yung work mo. Sobrang peaceful, sobrang kalma, ang ganda ng work mo. Um, okay yung sinasahod mo, pero bakit ka magko-quit? Gano'n. Mm. Kasi, ako naman ang pinaka-reason ko din is parang, yung purpose ba? Yung sa life. Yung Mm. purpose mo sa life. So, minsan, kailangan mo rin tanongin sa sarili mo kung ano ba yung purpose mo. Ba't ka nagko-quit? Kasi kung baka trip mo lang, baka hindi mo kayanin after. 'Di ba? Tapos, kung malalim naman, like for example, hindi na ito yung nagpapasaya sa akin, parang ganon. Sigurado ka ba? Parang you have to ask yourself na, hindi ba talaga yung nagpapasaya sa'yo? Kasi baka, kailangan mo lang ng travel, kailangan mo lang ng vacation, ang break, ganyan, 'di ba? Pero kung yun yung reason mo malalim na is kailangan mo ng hindi na yun yung nagpapasaya sa'yo and meron ng ibang bagay, parang valid na yun, masasabi ko. Sa ekonomiyang ito, kailangan mo ng, um, kailangan mong, kailangan mong i- i-prove sa sarili mo na valid yung reason mo kung ba't ka nagre-resign. Hindi Mm. pwedeng, alam mo yun. Ano yan, ayoko na, resign na agad, hindi. Kasi nga, as discussed ni A,
mahirap yung buhay ngayon. Kailangan financially ready ka. Ganon. So, yun. Kailangan mo alamin talaga yung reason mo. And kung super valid naman yun, and kung magiging masaya ka naman dun sa um, paglilipatan mong work or gagawin mo kung hindi ka na mag-work, ganun. Kung masaya ka naman dun, and kung mas magiging okay ka as a person, 'di ba? Kasi yun naman din yung importante. Kasi minsan, ano ba yung reason mo ba nagtatrabaho? May sahod. Pero minsan, fulfill din yun ng sarili mo eh. Fulfill din ng work mo, ng career mo yung sarili mo eh. Pero kung hindi na, I think, valid naman na yun to quit your work. 'Di ba? Sabi nga nila, meron kasabihan na you have to find a job where you don't feel like you're working every day. Mm. Yeah. Mm. Alam mo, ang ganda advice niyan sa mga 20s, ganyan. Kasi parang feeling mo sa 20s mo, yun yung energy mo, ganon. Pero ako, looking back, parang hindi ko na siya pala i-advise sa sarili ko. Parang advice ko na lang siya after, eto, pag 30 na ako. Parang pag 20 ako, Mm. parang gusto kong, alam mo yun, yung mag-fail, mag-frustrate. Gets mo? Parang dati, during that time na nangyayari sa akin yun, parang sobrang lugmok eh. Parang bakit ganito yung 20s ko? Bakit ganito? Hindi masaya. Unlike sa ibang taong Mm. saya. Pero looking back na ngayon ha, 30 na plus, looking back sa 20, parang gusto ko pala yung 20s ko na doon ko na feel yung frustrations, disappointments, failures, yung hindi ko alam yung gusto ko sa buhay. Ganun. Kasi because of that, parang napunta ako sa situation na to na parang alam ko na. Parang nakalala ko na yung sarili ko pag ganito, pag ganyan. And at the same time, parang ngayon, alam ko na kung ano yung, mas alam ko na kung ano yung gusto ko at sa moment ng buhay ko. Ako lang to ha. Yun yung advice ko sa inyo. Pero syempre, sila, yung mga iba, lalo Gen Z, enjoy life, di ba? It frustrates Enjoy. me by, it frustrates me by, it disappoints me by. Ganun sila ngayon, di ba? Totoo. Kumbaga, yung ano ba, yung tolerance nila when it comes to their mental state, eh, hindi ganun ka kalala gaya ng pagtitiis natin on our years. Kaya, ano, parang okay, um, may gusto kong ma-pressure eh, para matuto ako sa mga bagay-bagay. Di ba? Sila, no. Pag na-pressure na, no, I quit. Mm-mm. Hindi na, Mm-mm. hindi na maayos, hindi na siya good for my mental health. So we don't validate those feelings. But of course, if you want to learn something in life, you have to push yourself out of the box. Di ba? And from there, talagang makilala mo yung, ano mo eh, yung limit mo as a person. Talagang Hmm. lalabas yung kasama ng ugali mo. Ako ha. Or yung talagang, yung kaya mo. Yung, oy, hanggang Hmm. dito lang talaga yung kaya ko. Or, kaya ko pa to, kaya ko pa to. Kaya ka parang at 30s ka na. Parang sa ngayon, sa mga nangyayari, parang, ano na lang siya eh. Parang, okay, may problema. Solve na natin. Ganun na lang siya eh. Ganun na lang, ganun ko na lang siya ina-accept Mas ngayon. mas makikilala mo yung sarili mo and you will know your purpose in life, di ba? Pag ganun yung nangyayari sa'yo. Mm. Pag ganun yung nangyayari sa'yo, I mean yung talagang tinodo mo yung buhay mo during 20s. Hindi lang yung personal life, but of course, yung professional life ba? Di ba? Mm. Kasi tayo naman, when we were in our 20s, parang pinagsabay natin eh. Pinagsabay natin ang pressure sa work, ang pressure sa Life. personal life. Mm. Totoo. Di ba? Yung may mga panahon na weekends na sa labas, partying, gano'n. Kasi we spend a lot of our time working during the workdays. I mean, the Mm. weekdays, di ba? Na, okay. Kailangan, kumbaga yun yung malalaman, masasabi mo talagang work-life balance. Di ba? We Extreme yung sa atin eh. agree. Mm. Well, di ba iba-iba naman kasi yung panahon, but of course, we would like to encourage the generation nowadays na don't, parang wag masyadong ano ba, wag masyadong
uh, sensitive when it comes to things, di ba? Mm. Totoo yun. Though hindi naman lahat ng generation, hindi naman lahat ng kabataan ngayon gano'n ang pag-iisip. Meron din naman mga iba na may may same na mindset gaya ng sa atin na kailangan natin ano yun, mga ganitong bagay. Depende rin siguro yun sa experience mo sa buhay and yung background mo kumbaga. Kasi pag Totoo. yung mga kabataan kasi ngayon parang nabibaby sila. So parang okay, if may pressure sa work, punta ako kay mom, kay dad, hindi ko na kaya. Mm. Ipaksa ka agad, di ba? Unlike Mm. sa atin kasi parang natin na kailangan mo trabaho kasi kailangan mong tulungan si mama at papa para umayos ang buhay. Yeah. Ako na, hindi ko naman yun sinasabi na parang work your ass off for other people. Though maganda ng mindset yun. Pero para sa'yo yan eh. Parang iba yung Totoo. pag-mold kasi ng pagkatao mo kapag yun yung ano mo eh, landas mo. Yun yung pinagdaanan mo. At saka ano, kumbaga, yun naman talaga dapat yung mindset mo na you have to you have to aim a better life, di ba? Kung at saka huwag kang masyado umasa sa ibang tao na sila yung aayos sa buhay mo, di ba? Exactly. Kasi yung mga kabataan ngayon, parang okay, if you failed in life, I know that mom and dad will be there. Yeah. What? Sa atin kasi, although kasi tayo naman, hindi naman tayo galing sa mahirap, hindi naman tayo galing sa mayaman. Diba? Pero we just want better things for ourselves. Diba? Kaya, Mm. yeah, we strive harder. Mm. Ay, paano? Grabe yung ano ha, from politics to... Hindi For naman sure. tayo ano ha, ano kasi yun yung ano sa sarili, parang sadista ba yun or other But, term sa sarili? Hindi naman, 'di ba? Pero dun lang kasi sadya talaga ano, tayo na ano. yung mindset lang talaga natin. Napagdaanan na kasi namin yung mahirap eh. So bakit pa tayo babalik sa ganun? Diba? Parang, Mm. okay, we can make our life better. Okay. Yeah. Parang mag-mic. Parang may echo. Hello. Ano ba yan? May echo na. Nag-echo pa Kakanta siya. ka na. Kanta ka na. Pakanta na after nito. Ayun. Ay, na-miss ko to. So, Magsabi ng mga opinion sa buhay. Kaya nga parang, kaya nga parang after 2 months, parang sabi ko, kailangan natin mag-usap. Parang gusto ko na magsabi ng mga opinion. kailangan ko na mailabas yung mga nasa isip ko. Mm-mm. Ganun. Kaya yun, syempre, kailangan din naman tayong tulungan ng mga chatters, di ba? Kung may mga Mm-mm. paano ba to kayo sa buhay niyo, don't forget to comment on our comment section na Oo. Kasi meron pa kami 4 na episode. So, pang 8 to. 9, 10, 11, 12. Apat pa. So, apat pa. So, magtanong lang kayo na magtanong. tayo na kayo, huwag kayong mahiya. Kasi Mm. kami wala kaming hiya. Kasi tayo hiya. Totoo yan. Yun. Sana nga, no? Sana umayos na yung ano dyan sa Philippines. Oo, Nagpahabol ka na. nakakatawan. Nakakatawa na siya actually. Parang, hindi na parang, hindi ka na parang seryoso manood na parang ano bang nangyayari. Ganun. Yung isa may iba silang truth. Yung isa din meron din silang iba. So, parang hindi mo na Hmm. alam talagang nabubwisit na ako. Amalis na kayong lahat dyan talaga. Baguhin talaga lahat. Totoo. Pero hopefully, hindi tayo masanay sa ganun na, nakakatawa na to. Diba? We Exactly. should, Mm-mm. yeah, we should wake up one day that, oh, this is enough. We should ask for the change. Diba? We should be the change. To be fair, lahat naman sila doon. Parang tinitignan ko na lahat naman sila naman. Parang may ambag. Meron namang ambag talaga. Ganon. Pero sang nangyayari kasi ngayon, parang hindi na importante ko ano yung inambag nila. Alam mo yun? Mhm. Dahil mas nafe-feel mo na parang nag-aaway-away na lang sila dahil sa mga personal issues nila sa buhay nila kesa yung mga Yeah. issues ng country. Country. Diba?
Parang ginawa na lang nilang opisina. They want to sound like Hindi, they are fighting for work. the Filipino people, pero hindi eh. When you really listen to them, hindi eh. Personal talaga nila yun eh. Yung Hmm. nag-a-attack talaga sila ng ganun. Such nice. Mm-mm. Yeah. Well, yeah. Kailangan natin tapusin yung sa dun sa word na yun. Well, mga chatters, di ba? Kaya nga nasabi ko kanina, kung gusto niyo pa magbigay ng mga tanong niyo sa buhay na paano ba to, please comment your paano ba to in our comment section. And of course, para mapanood niyo pa ang aming mga previous episodes, please follow us on our social medias in Facebook, Spotify, YouTube, and of course, sa main TikTok account, the Group Red Podcast with BNP. Yes. Uy, nakakamiss din mag-guest. If gusto niyo mag-guest, Oo nga, pwede rin naman mag-guest pala kayo. pwede din kayo lumapit sa amin. Meron din kaming email, um, the group chat. Ano na yung email natin? Ayun lang, nakalimutan ng Ayun, email. Basta sa nandiyan na lang sa 3-1. comment. Oo, email nyo na lang kami kung gusto nyo magpag-guest, kung gusto nyo sumagot, kung meron kayong mga opinion, and kung meron kayong mga tanong, of course. True. Na paano ba So to? yun, Ganon. paano ba? Yeah. Yeah. And alam mo ba, okay, alam nyo, tulungan nyo kaming tapusin yung season 10 kasi excited ako for season 11. Talagang hindi ko na tinanong si Bash kung gusto niya ba, pero ako na nagdesisyon kung ano yung season 11. Pero meaningful Baka, baka conversation biglang yun. meaningful, Meaningful meaningful conversation. conversation. Kala ko Oo. naman yung nakalambik na tayong dalawa, nag-uusap. Hindi. Hindi. I prefer that. Yeah. Meaningful Mm. conversation. Meaningful Yeah. conversation pa rin. May clue na ako doon. Ewan ko na lang kung nagets mo pa. Pero, abangan nyo na lang. So, tapusin na natin tong season 10. Tapusin na Tanong na natin tong kayo. season 10. Tanong na kayo. Huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Yes. So yun, chatter. See you again on our next episode. Yeah. Thank you so much, A. Thank you so Thank you, much. B. Thank Bye. you. Bye-bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.